Makapal na usok ang bumalot sa residential area na yan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nasa 12 bahay ang nasunog ayon sa CDRRMO. Mahigit 100 residente ang inilikas. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Sa Bulacan, nasawi ang magkapatid na menor de edad at pinsan nilang 1 taong gulang matapos matrap sa bahay nilang nasunog. Bago lumaki ang apoy, nakita umanong nagliyab ang isang extension wire sa loob ng bahay. Inabot ng kalahating oras bago naapula ang sunog. It's been raining in Manila at asahang dadalas yan ngayong ayon sa Pag-asa, habagat season na. Pero sa Pasay City, hindi lang maulan, naging maalikabok pa. May report si Tina Panganiban Perez. Nabagsakan ng mga sanga ang bubong ng tindahang ito sa Tupi, South Cotabato. Kasunod yan ang malabuhawing hangin doon na may kasamang ulan. Bukod sa tubig ulan, nagbagsakan din ang hailstones o butil-butil na yelo. Dahil sa nanalasang thunderstorm, isang taniman ng papaya ang nasira. Ayon sa Tupi Police, 7 bahay sa 6 na barangay ang napinsala matapos mahulugan ng kahoy. 14 naman ang sugatan. Ngayong hapon, bumulaga ang malakas na ulan sa Metro Manila, gaya sa Makati City. Sa San Juan, naperwisyo ng ulan ang mga motorista sa Boni Serrano Avenue. Umulan din kanina sa Maynila. Kaya sa UST, ipinagpaliban na lang bukas ang baccalaureate mass ng graduating students. Abot hanggang Quezon City ang masamang panahon. Asahang dadalas na ang mga ito, lalo sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong habagat season. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa paghina ng easterlies o may init na hangin galing Pacific Ocean, maging ang mababang level ng southwesterly winds at frontal system. Pero hindi pa opisyal ang tag-ulan ayon sa Pag-asa. Posibleng ideklara yan sa susunod na 2 linggo sa Pasay City. Hindi lang umulan kanina. Tila nagka-dust storm din. Ilang lugar kasi ang nabalot ng makapal na alikabok tulad ng Jokno Boulevard. Malapit lang ito sa Manila Bay na may kabi-kabilang reclamation project. Ayon sa Pag-asa, ang pagdaan ng mga alikabok ay posibleng dahil sa hanging dala ng southwest monsoon. Ngayong weekend, sa rainfall forecast ng Metro Weather, maaaring maging maulan sa Metro Manila. Bukas asahan ang maulang umaga sa malaking bahagi ng Luzon at sa halos buong bansa pagsapit ng tanghali. Sa linggo, may tsansa ng ulan sa kanluran ng Luzon at Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng hapon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 sugatan sa pag-araro ng pickup truck sa ilang nakaparadang tricycle sa Naik, Cavite. Kinailangan pang barilin ng mga pulis ang sasakyan para mapahinto. Yan ang spot report ni Jonathan Andal. Humaharurot ang pickup truck na yan sa Naik, Cavite na kumabig pa kanan at tinumbok ang mga nakaparadang tricycle. Pero imbis na huminto, umatras ito at tila tatakas. Agad namang rumisponde ang 2 pulis na tiyempong kumakain noon sa kalapit na karinderya. Isa sa kanila tinutukan ng baril ang pickup truck pero di pa rin ito huminto kaya binaril na ng pulis ang gulong. Isang lalaki ang makikitang nakasakay sa likod o camper ng pickup truck hanggang sa muling umatras ang sasakyan, pumaikot saka bumangga. Tuluyan lang itong napahinto ng muling barilin ng pulis. Pinababa nila ang 5 sakay ng pickup truck. Hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang driver na 62 years old. Sasagutin daw niya ang pagpapaayos sa 5 tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng isa sa mga tricycle. Sinampahan na siya ng mga reklamo. Sa Labo, Camarines Norte, isang delivery truck ang tumagilid matapos sumalpok sa kasalubong na kotse. Gate ng truck driver, kinain ng kotse ang linya niya kaya napakabig siya sa manibela. Ligtas ang truck driver at pahinante niya. Sugatan at dinala sa ospital ang mga sakay ng kotse. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hiling ng byuda ng napaslang na si dating Negros Oriental Governor Roel Legamo na pabilisin ang paglilitis at pagresolba sa kaso ng pagpatay. Ngayong hawak na ng NBI ang inaakusahang mastermind na si dating Congressman Arnie Teves. May report si Salima Refran. Pasado alas 11 kagabi, lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay ang eroplanong lulan si dating Congressman Arnie Teves. Bantay sarado siya, naka-bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas nang dalhin sa NBI sa Pasay, kung saan siya sumalang sa medical check-up, booking procedures at kinuna ng mugshot. Si Teves ang tinuturong nagpapatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Legamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Idinadawit din siya sa iba pang pagpatay sa probinsya. Nang iharap siya ng NBI sa media kaninang umaga, sinabi ni Teves na gusto na niyang tapusin ang mga kaso laban sa kanya. At least, maano na rin, matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ikinagulat daw niya ang pag-aresto sa kanya, lalo't meron pa siyang application for asylum. Of course, malungkot ako dahil, siyempre, makukulong ako. Kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? Sa pakikipag-usap nga ng ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos, sa presidente ng Timor-Leste, na pag-isip-isip nila na oo nga, si Congressman Teves has been staying in the in their country for 2 years na undocumented. So tapos na-realize din siguro nila that Congressman Teves is facing several crimes before our court here. Para mapadeport at maibalik sa Pilipinas si Teves, may mga kondisyong inilatag ang Timor-Leste. Kabilang sa nakasaad sa Certificate of Handover, hindi dapat masentensyahan si Teves ng death penalty. Hindi dapat makaranas ng torture. Kailangan may access sa kanyang abogado o pangangailangang medikal. Dapat patas at isinasa publiko ang paglilitis at hindi politically motivated. Yun naman ang legal system natin. We told them that already. That's why they put it there. So there was nothing new in that document. Dinala na si Teves sa NBI detention facility sa loob ng New Bilibid Prison. Doon muna siya hanggat walang commitment order ang korte. Si incoming Congresswoman Janice Legamo umaasang magkakaroon ng marathon hearings para sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Yung ibang kaso po ng murder, katulad ng nangyari sa Ampatuan case, it took them 10 years para po mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. Sa ngayon, umiiral pa rin ang freeze order sa mga ari-arian at bank account ni Teves bilang designated terrorist ng Anti-Terrorism Council. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nababahala ang ilang miyembro ng prosecution panel sa pag-usog ng Senado sa petsa ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni incoming party list Representative Laila De Lima, baka hakbang ito para hindi matuloy ang impeachment trial. Tinatanggap naman ni Congressman Lorenz Defensor ang pagbibigay prioridad ng Senado sa mga nakabinding panukala bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Pero di raw maganda sa demokrasya at himahin ng Senado ang delay sa impeachment trial. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel kine-question kung bakit nagbago na naman ang schedule, gayong base raw sa rules of impeachment, kapag nagsabay ang impeachment at legislative matters, mas prioridad dapat ang impeachment. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Senate President Cheese Escudero. DOH nilinaw na wala pang naitala sa Pilipinas na Mpox Clade 1B, ang variant na may public health emergency na international concern. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, tanging Mpox Clade 2 na milder variant ang nasa Pilipinas ngayon. Sa Iloilo, nakarecover na ang isang pasyenteng nagpositibo sa Mpox. Sa Cotabato, ipinatupad naman ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga ospital para maiwasan ang pagkalat ng Mpox.
Mahigit 4 na raang kaso ng leprosy o ketong na itala sa Region 10 noong 2024. Kaya sa Iligan City, isinagawa ang Kilatis Kutis Campaign, isang malawakang libreng konsultasyon para sa mga sakit sa balat kabilang na ang leprosy. Minor phreatic eruption na itala sa Bulkan Taal kagabi. Tumagal yan ng 4 na minuto. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.